Isang gabi, natulog si Maria sa karton sa ilalim ng tulay sa Quiapo. Makalipas ang 15 taon, ibinenta niya ang kanyang tech startup sa halagang 100 milyong piso. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Bata pa lang ako, alam ko na kung ano ang pakiramdam ng gutom. Lumaki ako sa Tondo, sa isang barong-barong na mas malaki pa ang butas sa bubong kaysa sa pinto. Ang nanay ko, isang labandera, ay halos hindi na maipantusto sa amin ng kapatid kong si June ang tatay ko. Iniwan kami noong 5 taong gulang pa lang ako. Kaya simula pa lang, ang tanging alam ko ay kailangan kong lumaban para mabuhay. Naaalala ko pa noong 5 taong gulang ako, nilalamig ako sa gabi dahil wala kaming kumot. Ang sapatos, nako, luho na iyon. Madalas, nakayapak ako papasok sa eskwela, umaasa na walang bubog sa daan. Pero sa kabila ng lahat ng hirap na iyon, may isang bagay na hindi ko kailanman hinayaang mamatay sa akin, ang pangarap. Pangarap na balang araw, makakabangon kami sa kahirapan. Pangarap na balang araw, hindi na kami matutulog na gutom. At pangarap na balang araw, may magandang buhay ako na mayaalay sa aking pamilya. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, habang naglalakad ako pabalik galing sa eskwela, nakita ko si Ginoong Reyes, ang aming punong guro. May hawak siyang flyer. Maria, halika rito sandali. May ipapakita ako sa'yo. Lumapit ako, medyo kinakabahan. Si Ginoong Reyes kasi, bihira akong kausapin ng personal. Alam kong matalino ka, Maria. Ito ay para sa scholarship sa isang pribadong unibersidad sa Maynila. Libre ang tuition, may allowance pa. Kung makakapasa ka sa exam, malaking pagbabago ito sa buhay mo. Nanginginig ang kamay ko nang tanggapin ko ang flyer. Scholarship. Sa pribadong unibersidad. Parang panaginip. Kaya mo yan, Maria. Manalig ka lang sa sarili mo. Kinabukasan, kinausap ko ang nanay ko. Anak, sigurado ka ba? Malayo iyon. Paano ka? Nanay, kailangan ko itong gawin. Ito na ang pagkakataon natin. Sige, anak. Basta mag-ingat ka palagi. Mahal kita. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Pinag-aralan ko ng mabuti ang lahat ng nakasulat sa flyer. Nag-aral ako gabi-gabi, gamit ang kandila bilang ilaw dahil wala kaming kuryente. Kinailangan kong ipasa ang exam na iyon. Ito ang aking tanging pag-asa. Dumating ang araw ng exam, kinakabahan ako pero determinado. Pinasa ko. Hindi lang basta pinasa, nakuha ko ang pinakamataas na score. Akala ko, iyon na ang pinakamalaking tagumpay ko. Pero simula pa lang pala iyon. Sa universidad, nahirapan ako sa una. Lahat ng kaklase ko, may magagandang gadget, may sariling laptop. Ako, wala. Pero hindi ako sumuko. Nakita ko ang oportunidad sa teknolohiya. Nagsimula akong mag-aral ng programming sa library, nagbabasa ng mga libro at online tutorials. Dumating ang isang hackathon at doon ko nakilala si Miguel. Ikaw ba si Maria? Ang galing ng ideas mo. Gusto mo bang sumama sa team ko? Naman, May naisip akong API na makakatulong sa mga small businesses. may naisip akong paraan para mas mapabilis ang paggawa ng database para sa API na iyan. Talaga? Tara, gawin natin. Nanalo kami sa hackathon. Ang aming ideya, isang mobile application na nagkokonekta sa mga lokal na vendor sa mga mamimili, ay nakakuha ng pansin ng mga investor. Hindi nagtagal, nagtayo kami ng isang tech startup. Pinangalanan namin itong e-marketing. Hindi naging madali. Maraming gabi akong natulog sa opisina, umiiyak dahil sa frustration. Pero hindi ko inisip ang pagsuko. Naalala ko ang nanay ko, ang kapatid ko, ang gutom sa Tondo. Iyon ang nagtulak sa akin. Sa loob ng 5 taon, lumago ang marketing.
Mula sa 2 tao lang, naging 100 empleyado kami. Ang API namin, milyon na ang users. Isang araw, habang nagmi-meeting kami, may nag-offer na bilhin ang kumpanya namin. Maria, tingnan mo ito. Isang malaking kumpanya ang gustong bilhin ang MarketLink. Ang offer nila 100 milyong piso. Hindi ako makapaniwala. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang kontrata. 100 milyong piso. Naalala ko ang sarili ko, nakayapak, gutom, walang pangarap na makakain ng 3 beses sa isang araw. Ngayon, may ganoon na akong halaga. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko panahon na para sabihin sa nanay ko na hindi na siya maglalaba. Pagkatapos kong ibenta ang MarketLink, ang una kong ginawa ay binilhan ko ng bahay ang nanay ko sa probinsya. Isang bahay na may hardin, malinis, at may sariling banyo. Hindi na siya naglalaba. Nagtayo ako ng foundation para tulungan ang mga batang mahihirap sa Tondo, lalo na sa kanilang edukasyon. Gusto kong maranasan nila ang oportunidad na ibinigay sa akin. Ngayon, nagtuturo ako sa isang unibersidad, nagbibigay ng inspirasyon sa mga estudyanteng katulad ko noon, walang pera, pero puno ng pangarap. Ang kwento ko ay patunay na kahit saan ka pa manggaling, gaano man kahirap ang buhay mo, kung magsusumikap ka, maniniwala ka sa sarili mo, at hindi ka susuko, maaabot mo ang iyong mga pangarap. Mula sa isang batang walang sapatos sa Tondo, hanggang sa isang C na nagbenta ng kanyang tech startup sa halagang 100 milyong piso. Ang kwento ni Maria ay isang inspirasyon sa ating lahat. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.